Hello. So, sasample lang ko kayo ng paggamit nitong dalawang coin counter natin. Ito ang basic coin counter natin. Ito yung advanced coin counter. So, ang basic counter natin, isang pindot lang siya. Magbibilang na. Tapos, yun ito sa 100. Sali natin ito. Tapos, automatic ulit siya magbibilang. Isa pa. Ay, automatic yung mag-iikot ulit. Titingnan niya kung may barya pa sa pangikot. Pag wala na, sisiro siya. Automatic magsisira maya-maya lang. So, 100 nakalagay doon. Pinilang natin dito 100. Kailangan 100 din na lumabas dito. Ito yung start naman niya. Ito. Yung nakalagay na next. So, dapat magkapare sila ng bilang na 100 para malaman natin na accurate talaga yan. Ito, nakita nyo nag-zero na. Ngayon, namihinto din yan. Sabi kulang daw. Yan ang pagkakaiba nilang dalawa. Ito may display na under dispense. Ibig sabihin kulang pa yun na ilalabas niya para sa limit na 100. So, pindutin pa natin. Mayroon siyang natitirang piso dito. Ganon talaga ang hopper. May natitira pagka huling barya. Ayan o. Yan. Ito yun o. Subukan natin. Hanggang ayun, 100. So, walang laman. 100 dito, 100 dito. Pare silang accurate ngayon. Ang pagkakaiba nito ngayon dalawa, ito single button lang. Pwede mo tong maging sorter. Pipindutin mo lang to long press. Ayan, naka-sort mode na siya. Ito, para magamit mo ang sort mode, pipindutin mo naman itong select. Ayan, hanggang sa ma-select mo yung sort mode. Ang sort mode natin, ginagawa niyan, pag may bariyang ganyan, na nakalaman, iikot lang siya ng iikot hanggang sa mawala ng barya. Ubusin niya lahat. Hindi siya naglalabas ng counter. Dito nakasort din. Yan, wala nang barya. So, meron talaga natitira kahit isa pa. Yan na. Kusa siyang ihinto pag wala nang barya. Tapos ito. Ganon din ang function niya. Next naman ang tira ang start talaga nito. Start mode, wala rin siyang linalabas na counting. Ang feature niya kaya naka-short mode yan, para kung sakaling mag-stack ang hopper mo dahil iba-iba barya na yan, hihinto siya ng kusa. Hindi katulad yan ng may switch lang na gagamitin mo to. O halimbawa maglalagay ka lang ng switch para magamit mo ang hopper. Hindi siya kusang hihinto in case na may magbara o maipitan. So sa programming, ganito ang programming style nito. Ito, kailangan mo muna itong i-0. Ay, ilagay mo natin sa 1. Selection ng 1. Rotation niya na piso. Ibig sabihin, ayun nakasulat to. Naka piso mode siya. Ang stop niya is 100. Naka 5 mode siya. Ang
stop niya 500 pesos. Yung actual na 500 na mabibilang mo. Kasi ang bilang nito is 5, 10, 15, 20. Tapos doon naman sa 10, mag-stop siya ng 1,000, yung actual value niya. Ang bilang niya is 10, 20, 30, 40, 50. Yan yung sort mode ulit, babalik ulit sa piso. Dito, walang ganon. Sort at counter lang siya. Ayan. Sort at na lang. Ito, pag-program mo ang limit, pipindutin mo lang tong increment. Then lalabas ang program. Naka-piso mode siya. Sa ito, naka 5. Then, ito yung mode kung continuous kung continuous yan o yung pa inot-inot na pagbibilang o yung magbibilang 100, hihinto pag tatapos 100, tapos bibilang uli 100. Ito yung save naman para i-save mo na yung program mong limit. So gawin natin program natin. Halimbawa yung piso mode, pwede mong increase yan. Yan. Tapos dun sa pwede mo rin sa 5. Pwede mong palitan ng sariling bilang. Sariling bilang. Ito pwede mo rin, ayan. 1,010. Ayan. So nakalimit siya ng ayan 1,000. Then pagka nabago mo na yan, lalagay mo sa save. Pag save mo, iangat mo lang ganun. Dito sa increment, tapos pindutin mo to, save. Ayun, naka-save na. Ang bawat nito, ang bawat value na bibilangin mo, pwede mong i-program ng sariling limit. Ito, ang pagpo-program nito, kailangan mo siyang patayin muna. Hugutin mo to. Ayan, pag nahugot na, kailangan mong i-press down, press ito. Habang naka-press, tsaka mo sasaksak. Tsaka lang lalabas ang program. Yun. Ito ngayon, yung 100 na limit. 200, 300, 4, 5, 700, hanggang 1,000. Then balik sa 1,000. Para ma-save mo yung limit na ginawa mo, long press. Then save na siya, pwede nang gamitin. So ito, may special function pa rin naman to. Ito yung automatic, yung pag-auto siya, inot-inot lang pagbilang niya, yung bang paputol-putol, every limit, ihinto siya. Every limit na maabot niya. Tapos ito may continuous mode siya, bibilang siya tuloy-tuloy lang. Para siyang nagsosort pero may makikita kang counting dito. Tapos ito yung naka-push na yan, naka-manual siya. Kailangan mo palagi pipindutin ang next. Yan, next yan. Tapos ito, oras na pindutin mo tong select, ilagay natin sa auto. Pag pinindot mo yung select, automatic, naglalak yung button na to, hindi mo ito mapipindot. Pag oras na magbilang na siya ng barya, hindi mo na mapipindot yung ano niya. Stop natin. So ayan, walang coins. Kailangan mapindutan itong long press. Ay, nakasort pala kanina. Kailangan pindutan ano na to. Yan, tsaka mo nang pipindot to. Subukan natin. Nakalock siya. Kailangan yung zero mo siya. Yun. Hindi mo ito mapipindot kapag magbilang oras, nagumpisa na siyang magbilang, yung select, nakalock na siya. Nakalock na. Then, kung gusto mong magbago na yung ma-select to, pindutin mo to hanggang mag-0. Pag naka-0, tsaka mo lang mapipindot to. So ito, very basic lang. Ito, advanced to. Then, meron siyang feature na ganito. Kung sakali ito, nagso-sort siya. Nagso-sort. Ito, nakadesign siya pang sort talaga. Ito, add-on lang yung sorting mode nito. Ito, nakadesign sa sort mode talaga. Pansin ninyo, ayan. Pag nabarahan to ng barya, ihinto ng kusa yan. Halimbawa,
stuck yung mga barya dito sa harapan. Ah. Kusang humihinto. Tapos ito, advanced pa to kasi ito, may detection siya ng ayun, sensor. Ito wala. Wala siya. Ito alam na natatanggal ang sensor niya. So yun. Yan ang pagkakaiba niya.